Eh, andyan dyan lang yung barangay hall. Mm. Tapos medyo nadeklara pa ng barangay captain dito. Gano'ng ka-importante sa'yo itong ginagawa natin ngayon? Ano to eh, it's a message na Anak ng kagwang Holy Week na Holy Week. Gagawa ng eksena ang markademonyong gobyerno na nakangiwi ang panga. Anak ng kamote Napabalitaan pong irerid umano ang bahay ni Kung Pulong Duterte dyan sa Davao City. Pinag-uusapan po ito kagabi. Kaya naman ang mga taga-suporta ng mga Duterte ay to the rescue agad. At pinapalibutan po nila ang bahay ni Kung Pulong Duterte dahil nakatanggap po sila ng impormasyon na i-search umano ang bahay ng naturang kongresista. At ang masaklap nito, Kingdom of Jesus Christ, damay umano sa red, anak ng kamuti. Talagang ang gobyernong ito, hindi ho titigil hanggat hindi makapagpanakit ng mga kanilang mga kritiko. Anak ng kamote, Hindi pa ho ba kayo nakontento sa ginawa ho ninyong pagkidnap kay Tatay Digong papuntang Dahig? At sa paglusob ninyo sa KOJC, na ginawa po ninyong kampo ang naturang relihiyon sa loob ng 16 na araw. Grabe na to, bangag. Ito na ay kagagawan to ng mga, alam mo yung mga adik ba, no? Wala na po ibang maisip kundi mag-trip lamang. Alam nyo, naawa lang ho ako dito talaga sa KOJC Pag ginagago po ng gobyernong Marcos ang mga Duterte, dinadamay talaga ang KOJC. At ang masakla po nito, mas malala po ang kanilang ginagawang panggigipit at pang-aapi at pangbalahura sa naturang relihiyon. Nagpaunlak po ng interview si Kung Pulong Duterte tungkol sa bagay na yan. At ang sabi ni Kung Pulong Duterte, matibag bagong aso ni Marcos. Utang ina, naka full butter gear ang buwang. Kala mo naman, anak ng kagwang, legit na militar. NBI ka lang dong. Huwag mayabang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Holy Thursday na po ngayon, Sabado, Huwebes Santo. Yan, Huwebes Santo po ngayon. Holy Week na Holy Week, gumawa ng eksena ang gobyernong Marcos. Palike po muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din ho. Pag-usapan po natin itong mga bali-balita kung i-read umano ang bahay ni Kung Pulong Duterte at meron umanong search warrant. At ang masaklap, ang KOJC dinadamay. Ang punto ko po riyan, ano po ang reason nila? Bakit magkandak po sila ng search warrant? Gumagawa lang ba sila ng eksena para makalimutan ng taong bayan ang panggagaguho nila sa maraming Pilipino? Yung mga mali-malitang pera, putang ina hindi na ho binabalita, mukhang nakalimutan na ho Yan ang gusto nilang gawin. Diversionary tactics. Yung flood control, mukhang hindi na nagiging interesado ang mga Pilipino dito Hinayaan na lang. Utang ina, mangurakot na lang kayo. Parang ganun ba? No? Hanggang saan ang ating pagtitiis? Dapat tayo mga Pilipino, hindi tayo papayag sa ganito. Hindi pwedeng tayo magsakripisyo. Dapat ang magsakripisyo, itong mga kawatan sa gobyerno. Kaya pa ba natin hanggang 2028? Mukhang malabo na ho Panoorin po muna natin itong video ng isang DDS vlogger, si Boss Mil na ayon sa kanya na mayroon umanong search warrant at may bibisita sa bahay ni Kung Pulong Duterte para mag-search. So ano hong gagawin dyan? Ito, pakinggan po natin. Dito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Kami nagbabantay dito, naka full alert, full force. Ayan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant.
So kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni Congressman kasi Mhm. meron tayong mga naririnig na mga chismis. So kung mayroon pa mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, so naka-full alert po dito ang mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Mhm. Ayun. Hindi natin alam ang possible na mangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Let's go! So, legit po ito dahil nandyan yung staff ni Kung Pulong Duterte, no? Kasama po sa pagbabantay ng bahay ho nila. Ang masaklap po kasi dyan, pag mag-search sila po dyan sa bahay ni Kung Pulong, pwede po sila gumawa ng kababalaghan, magtatanim ebidensya ho sila. What for example, kasi ang paratang ni Trillanes kay Kung Pulong na miyembro daw si Kung Pulong ng Triad, no? Protector daw ng mga di umanong mga Polvoron Lord. Yun mga paratang nila, gawa-gawa ni Trillanes. Kwento lang naman yan ni Trillanes, hindi man yan totoo. Pero ang masaklap dyan kasi nga, pinapakinggan si Trillanes ni Bongbong Marcos. So, asong-aso si Trillanes. So, tila ba lahat ng mga binabato ni Trillanes na impormasyon, no? Laban sa mga Duterte at pinapakinggan ho ito ng gobyernong Marcos. Kaya ito ay napakadelikado ha. Pag pumasok po dyan, siyempre NBI po yan, ang mangunguna sa mga search na yan, ay baka magtanim po sila. No? Magtanim pulburon at kung ano pang itanim, armas, para sabihin na ay private armies at pwedeng sabihin na terorista. No? Parang ganun ba? O hindi natin alam yung anong gagawin. Kaya dapat lang maging maingat din. Tama yung ginagawa ho ng mga supporters ni Kung Pulong Duterte na pumunta agad sa bahay nila kasi legit man yan. Alam naman po natin na ang gobyernong Marcos ay napaka-obsess no, sa mga Duterte at lahat ay gagawin para lamang masira ang imahe ng mga Duterte dyan sa Davao. Maalala po natin, ang Davao ay pinaka-safe na syudad sa buong mundo, hindi lang sa buong bansa. So dinudungisan po nila, nire-read po nila yung QGC at kung ano-anong pautot, hindi rin naman nagiging epekto din. At hindi naman naapektuhan ang peace and order dyan sa Davao City. Pero yun na nga ang nangyari. Nasaktan ang QGC, maraming namatay no, dyan sa paglusob ng gobyernong Marcos na nakangiwi ang panga, ginamit na diversionary tactics sa kanilang mga korupsyon. Yan ang kawawa. Si Pastor Apollo Sikibuloy at ang QGC, kasama po ang SMNI dyan. At ngayon po ay na-interview dyan si Kung Pulong Duterte tungkol sa mga plano ng gobyernong Marcos na nakangiwi ang panga. Ito ay interview po ng isang vlogger din dyan sa Netherlands. Si Alvin Tourism kasama si Kung Pulong Duterte. Pakinggan po natin ito. Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. So, Good news po yan dahil nalaman ho ni Tatay Digong kung ano po ang ginawa ng maraming Pilipino diyan sa labas ng detention center at sa buong mundo. Yung mga video na panood ni Tatay Digong, yung mensahe ng mga OFW, mensahe ng mga ordinaryong Pilipino, narinig ni Tatay Digong at naipakita po ng kanyang legal team. Yan ang napakagandang na nangyayari. Dahil na-appreciate po ni Tatay Digong ang ginawa ng mga effort ng maraming Pilipino. Ganun pa ma'am, na-humble pa rin si Tatay Digong na wag na daw kayo mag-aksaya ng pera ho.
Pero sa gobyernong Marcos, anak ng kagwang aksaya ng aksaya ang mga animal. Kung saan-saan pumupunta, gamit ng kaba ng bayan. Kailan pa kaya itong mga animal na ito maikulong? Ako, nagdadasal ho talaga ako sa 2028. Si Inday Sara maging Pangulo, ipakulong natin yung pamilyang Marcos. Lahat, walang tapon. Oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yeah. Pero pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Paste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Dapat na lang, diniritso mo na lang, sir, na search warrant, no? Ayan, no, kasama yung KOJC dan, kasama rin pala itong si Mayor Baste na planong i-search, no? Pupuntahan ng, alam na natin, National Bureau of Investigation po ang gagawa niyan. At i-search, i-search nila sa pamilyang Duterte? Ano po yung reason, bakit mag-search sila? At bakit nadamay dito ang KOJC? Anak ng kagwang damay-damay talaga, laging nahahatak eh. Ang KOJC, kawawa naman tong religious sector na ito. Talagang pilit nilang ginagawang collateral damage itong KOJC, Pastor Apollo Sikibuloy, sa kanilang inggit at obsession sa mga Duterte. Search warrant po yan, tuloy po. Bibisitahin. Isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so kasabot na, bibisita, politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger tiga Davao, post mill man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan, kabalo kabin. Stop muna tayo dun. Si Matibag yan, di ba? Pero alam ko, nabigyan yata ng posisyon si Matibag kung hindi ako nagpakakamali. Pero acting lang. Hindi talaga totally position ng legit na opisyal ng gobyerno under Duterte admin. Nagiging acting lang siguro last minute na, no, kung hindi ako nagkakamali, ng Duterte admin. So 2017 humingi ng posisyon, so hindi pinagbigyan. So naghiganti. So si Matibag, bagong aso ni Bangag. Wala namang iba kasi magre-read, no? Search warrant, NBI. So ano pa ba ang kanilang mga plano sa mga Duterte? Hindi pa ba ho sila nagsawa dyan? Masyado nang obvious ang gobyernong Marcos sa galawan, kaya hindi ho tayo makausad-usad. At lalong bumagsak ang ekonomiya at dumami ang utang ng ating bansa dahil nakatutok lang sila sa mga Duterte. Kung paano nila pabagsakin ang apelyidong ito na minahal ho ng tudo ng maraming Pilipino, lalo na po dyan sa Davao, Mindanao, Visayas, talagang nakikita po natin na hindi pa rin matitinag ang suporta ng mga ito sa pamilyang Duterte. Kaya ngayon, kinordon nila yung bahay. Tuloy po kung pulong. Sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon.
walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit. Okay, sa mga hindi Bisaya, i-translate ko lang para maintindihan po ninyo. Ang sabi ni Kong Pulong Duterte, ang masakit daw ho dito dahil ang mga tao sa NCR, Metro Manila ay parang normal na lang ho. Yung pagnanakaw ng mga pamilyang Marcos, yung mali-malitang pera, parang hindi na po iniisip nila na dapat may managot at nagiging normal na lamang yung pagnanakaw under Marcos admin. Tuloy oh. Sakit kita naon. Ang kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, kulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal na bitaw gihapon na. Pero wa nila gitan-aw na ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Mo nay sakit diha. Pero Yun na nga, karamihan nga po ang sabi tama Kong Pulong, ito po yung sinasabi ni Kong Pulong ha, na para bang normal na lang sa mga Pilipino na sasabihin na lang na hintay na lang natin yung 2028 presidential election. Yan ang mahirap dyan kasi kung hintay na lang natin yung 2028, ano bang pitsa ngayon? 2026, so 2 taon pa tayo maghihirap. 2 taon lilimasin ang kaba ng bayan. Tandaan po ninyo ha, yearly magkakaroon ng budget. So yearly may pira silang pagkakitaan. So 2 taon pa ang paghihirap ng taong bayan. Dapat talaga may mag-ingay ng todo. At sana i-full blast na yung mga panawagan na mag-resign si Bagag, sana sama-sama. Kung hindi man na talagang tumbukin yung kagustuhan natin, kumbaga tapsing-tapsing lang ba, no? Yung patama lang ng patama, hindi. Kailangan tumbukin talaga ng todo. Kung ano ba ang gusto ng maraming Pilipino. Kung ang gusto ng maraming Pilipino, dapat na mag-resign si Bongbong Marcos, pag-resign na lang. Yan sana ang panawagan. Kaso nga lang, wala namang gumagawa. Dahil kakasuhan di umano ng inciting to sedition. Kung si Duterte pa ay hindi nila ginago, mukhang dun sila papunta. Tuloy oh. alam mo Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, ayun na, mag-search siguro. Search nga. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man nag mga warrant, ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue ug sa mga abogado nga ni appeal, ang mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, Matibag. kailan ro na namog kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Sino si James, anak ni Kong Pulong Duterte? Ang sabi dyan ni Kong Pulong Duterte, yung mga participate umano sa pag-search, sa pag-issue ng warrant, mga judge, mga abogado, na tuta ni Matibag, ay darating di umano ang panahon na magsasampa sila ng disbarment case laban sa mga to. Hindi lang siguro disbarment case sa Kong Pulong, kung meron siguro criminal case, tuluyan na po natin ang mga ito, kasama yung si Matibag, sabi niya Matibay, Bagagnaong sa Bisaya. Yan ang Matibag na yan, no? Feeling talaga, no? NBI na NBI, Nalala ko yung si Matibag, kumain sila doon sa restaurant, 150,000 ang bill. Kasama yung tatay ni Arjo Artayde, putang ina mga kawatan itong mga to, nagsama-sama. Tuloy po natin Kung Pulong Duterte. Unya, ito ni sumpayan pa. Yung bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito. Kung hindi na nga nila kaya kita man nato, di na nila malimod
ang ilahang corruption nagsugod pa sa budget atong 2023, 22, 23 hantod tanang budget. Ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod. Kabalo ka ng elitista na ug di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Okay, sa mga hindi Bisaya, sabi ni Kong Pulong Duterte, ang mga elitista umano na hindi na ho kaya ang mga ginagawa ho nilang kagaguhan na pagtakpan, kagaya yung flood control, korupsyon, kaliwat kanan na hindi na daw nila ito may tanggi, ay maghahanap po sila ng kakamping aso. Kagaya si Trillanes, ito ngayon si Matibag. Alam mo, ako sa akin, hindi rin po to basta-basta ha. Kung magkaroon, matuloy po yung search warrant dito sa bahay ni Kong Pulong Duterte, kasama po si Baste, kasama ang QJC, baka magtanim ang mga animal na to. Kung anong itatanim, kasi ang dinig natin doon sa QJC, ipapalabas daw nila na mayroong laboratory ng pulburon sa QJC. So para kasatuparan yung yung mga kasinungalingan ni Trillanes na di umano ay mga pulburon lord ang mga Duterte, hindi magtanim ang mga animal. So ngayon idadamay ang QJC. Sasabihin daw nila, merong factory ng pulburon, putang ina nyo, nakapasok ako dyan, wala ho eh. Tsaka 16 na araw kayo dyan, nire-read kasama si Tore, may detector test pa kang mga hinayupak na ito. Pati heartbeat ni Palaka, hinahanap nyo, wala naman kayong nakita. Tuloy kong, Ana na ang among tanaw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tanaw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Hindi na may tatago. Magpalaban din kag irok. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan. Kawatan pagyud. Sus Mario Josep. Jesus Maria Josep. Pansinin nyo, yung mga anti-Duterte, no? Yung magalit sa mga Duterte, mga elitista, ang papangit. Tingnan mo itong sino ba yun? Lagdamio. Budlat ang mata, ang pangit ang animal, no? Di, pumapangit sila dahil sa pulburon. Tingnan mo si Charis. Puta, budlat ang mata, ang pangit din. Tingnan mo si Lisa. Budlat din ang mata, ang pangit din eh. Lalo na si Bongbong Marcos. Lalo na budlat ang mata, tabingi pa ang panga, sobrang pangit na. Minsan kahirap-hirap, tulo sipon eh. Tingnan mo mga supporters nila, di ba? Tingnan mo yung mga supporters nila, ang papangit din. Ninyo Calvo, ang pangit, no? Tingnan mo yung si Lovely, ang panga. Tingnan mo si Liamas kamas-kamas, tanginang panga ni Lovely, nasa tuktok, nasa noo. Tingnan mo si Laila Disaba, budlat na rin ang mata. Tingnan mo si Father Flavi, Adictus Benedictus. Lahat ng mga supporters nila, tama ka dyan, Kong Pulong, legit po yan, ang papangit. Tingnan mo si Jam Magno, putang ang pangit, no? Yung mga supporters si Tambaluslos, ang saswangi, tingnan mo si Tambaluslos, buhayang-buhaya. Kaya tama yan, Kong Pulong, papangit nila. No, kanang magyud na ilaha. Palaban day nag mga ero. Mga dato. Di kaya tagay kwarta na diretso bisitahi. Na. Bubusala ng pera Kanang daw. matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Patay ka. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Patay ka. Yun lang po. Next question please. Sir, Utangin na, matindi yun, no? Matibag, kung matibay ka, huwag kang pumiyok. Puta, feeling nga, naka-full battle gear talaga si Matibag. Mamaya, mayroon po akong ipi-play na video. Pakita ko po sa inyo, naka-full battle gear ang buwang, no? Gumagawa ng eksena, anak ng kagwang, oh. Tuloy, oh. another question po, ano po yung masasabi mo na ang
sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos. Meron po ba kayong opinion dito? Sino yan si Sandro Marcos? Charis ka? Amang gani, siguro na agig kapitan. So, hindi balaan na. Sus Mario Josep. Huwag kailana. Who is he? Pero na ako yung nabalaan sa iya. Di na ako masulti dire kay malaybel ta. Gaoban, may anak sa nag-inom. Patay ka, Charis. Yari ka, Charis. Meron palang sikreto si Kung Pulong na alam. No, may sikreto si... Ulit. Oh. May sikreto si Charis na alam ni Kung Pulong Duterte dahil magkasama daw sila sa inuman noon. Anong ginawa ni Charis Kung Pulong? Yan ang sinasabi ko ho, itong mga animal na ito, mga budlat ang mata eh. No? Grabe makaano sa mga Duterte. Tuloy natin. Oh. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, sir, patuloy pa rin, malakas pa rin ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa pamilyang Duterte in general? Hartelijk dank aan jullie allemaal. En goed zijn ons allen. Goedemiddag, Alvin. Maraming salamat kong mabuhay po kayo. Yun lang, hindi ko naintindihan yun. Sa mga marunong, anong salita yun? Spanish ba yun? German? Aleman ba? O paki-comment na lang dyan sa sa comment section, ano po ang ibig sabihin. Basta mabuhay daw kayo, sabi ni Kung Pulong Duterte, tama ba? Doon lang ako sa sinasabi ni Kung Pulong na naka-full battle gear itong si Matibag. Naghanap po ako ng video ni Matibag. Tama nga ho talaga si Kung Pulong, naka-full battle gear ang buhang. Akala mo naman digmaan yung pinunta. Ito ho yun eh, nakita ko. Meron silang nire-read na kabahayan. No, ano daw, mga durugista. Ay yung niread nila bahay. Baryo rin pala nila, anak ng kamuti. Dami palang adik sa lugar nila ni Matibag. Yan si Matibag. Oh. Andyan dyan lang yung barangay hall. Tapos medyo nadeklara pa ng barangay captain dito, na drug free na itong lugar na to. Katunayan, lugar ko to eh. Barangay namin to. So, maraming reklamo yung mga kabarangay ko na kailangan. Ay putangin na, lugar pala ninyo, daming sabog. Sinisipan niya ang barangay dahil nagdeklara daw ng drug free. Sa panahon ni Digong na drug free lang talaga yan. Ngayon sa panahon ni Bangag, nangiwi na rin gagaya mo. Bumalik ho sila, yan ang patunay dyan. Tuloy lang oh. Ang linisin itong barangay na to. Oh. Director, gaano ka-importante sa'yo itong ginagawa natin ngayon? Ano to eh, it's a message na dapat yung mga barangay, bantayan nila yung lugar nila kasi itong nakita namin dito, sinasabi ng mga barangay official, mga dayo eh. Nasa main to eh. So matagal na nangyayari, siguro kailangan linisin talaga natin. At salamat, wala naman nasaktan sa panig ng mga inaaresto at ng NBI. So lilinisin natin yung mga lugar. Wala pa lang to dito, lahat ng mga lugar na marireport sa atin na mayroong mga drug den, hulihin natin. Antindi, may mga media pagago. Kasama yung JMN News na bayaran, 24 oras, puro kasinungalingan. Ayan si Matibag. Ang sinabi ni Kung Pulong Duterte, ang matibay ang muka. Pera-pera lang yan dong. Ba't ka naka-full battle gear? Ang masaklap niyan, barangay nyo pala daming durugista. Pinadami ni Bungit. Alam mo itong si Matibag, nakikita ko to pera-pera lang. Gusto lang magkaroon ng posisyon. Kaya tinanggap niya ho ito. So malamang ang mission niya talaga dito ay para gaguhin ang mga Duterte. No? So kung matuloy yung kanilang raid sa bahay ni Kung Pulong, talagang maghanda ho kayo. Sa mga supporters ng mga Duterte, hindi ho kayo papayagan na basta-basta lang magtanim ng pulburon dyan or kung ano-ano mang ebidensyang itatanim ho ninyo. Ang hindi lang ho natin matanggap, bakit idadamay pa ho ninyo yung KOJC?
Putsang ina, ang dami na hong sakripisyo ng QGC. Sobra-sobra na ho para sa bayan eh. Ako'y nalungkot talaga. Every time ginagago ang mga Duterte, ikukunik sa QGC. Grabe ho kasi si Pastor Kibuloy hindi ho talaga iniwan si former President Duterte. Kaya naman, ang sukli at napala ng pagiging loyal ni Pastor Kibuloy sa mga Duterte, kasama sila sa ginigipit. Aagawin pa ang kanilang mga ari-arian na pinaghihirapan dugot at pawis ng kanilang mga miyembro, kanilang relihiyon, kukunin pa ni Palaka, putang ina, sobra-sobra na ho. Ang pagsakripisyo ni Pastor Apollo si Kibuloy at ng KOJC. Alam niyo po kung meron mang mga supporters ni Duterte na nagsakripisyo ng todo kay Duterte, wala nang iba. Itong KOJC lang, na kailangan po natin ng suporta din sa kanila. Suportahan natin sila. Ipagtanggol din po natin itong KOJC ni Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil lampas-lampas na ang kanilang paghihirap at pagsakripisyo under Bangag admin, under Marcos admin. Dahil sa kanilang obsession sa mga Duterte, itong mga Marcos. Kawawa naman itong mga relihiyosong taong ito na wala namang kinalaman sa mga pinanggagawa ng mga hinayupak ng mga kawatan sa gobyerno. Dapat yung i-read yung mga kabahayan ng mga mali-malitang pirang dinilibera ng mga retired, mga ex-soldiers. Bakit KOJC? Ang KOJC, ang babait ng mga yan, yung pera ho nila yan, hindi po galing sa kaba ng bayan, hindi po nakaw yan eh. Pinaghirapan ho nila. At hindi po mga kriminal ang mga taong yan. Biblia lang po ang kanilang hinaharap at dasalang na ayon po yan mismo kay yung kay Hanilit, dahil si Hanilit din eh, nakadaw pampalad din po nila ang KOJC at kilalang kilala po nila ang KOJC. Hiplinga lang ho natin yung talumpati ni Hanilit, medyo matagal na po ito, pero tama po dito si Hanilit na ang mga KOJC ay hindi po yan mga kriminal, anak ng kagwang. Mga religious person po sila. Pakinggan po natin. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho. Tsaka, Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinakalas na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Ano nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi ko ganun. Saka, kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ninyo? Meron kasi silang dagat doon Yun lang namin. Other than that, sabi ko, wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano, wala din akong binibenta sa kanya. So yan ho ang ko kay Pastor. Tsaka, isa ho, dito ho talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Bahala lang, sabi ko nga
Ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, yan ho, diyan nyo na ho makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket na habang nasa baba ka pa. Makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na. Nag-iiba ho ang Nag-iiba yung ugali. Alam nyo po, ito po yung isa sa pinaka problema nga ho ni Pastor Kibuloy ngayon at ng KOJC Dahil binibili sila ng pera ng gobyernong nakangiwi ang panga para bumaliktad at hindi sumuporta sa mga Duterte. Pinuntahan talaga kasama yung Isiminay. Hindi man po pwede yan Kasi nga si Pastor Kibuloy, kaibigan niyang tunay, si Tatay Digong. Kinulong na nga ho siya, hindi pa rin siya bumibigay. Yan ang tunay na kaibigan. Ito po yung isa sa mga reason kung bakit hanggang ngayon pinagpapatuloy pa rin ang paggigipit ng demonyong gobyernong ito sa mga KOJC at kay Pastor Kibuloy. Dahil nga, hindi nila kayang busalan ng pera itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang maliwanag dyan. Ako sa akin lang kung ako Pastor Apollo C. Kibuloy, kung patuloy pa rin ang panggigipit ng mga animal na ito sa miyembro niya sa KOJC, siguro pagdating ng panahon, pag naging Pangulo si Inday Sara, ibubuhos ko lahat ng suporta ko kay Duterte. At talagang hingin ko na ipaghiganti ako at ipakulong itong si Bangag. Yan ang gagawin ko talaga, maniwala Masama man maghiganti, ay putang kailangan natin yan Kailangan may pakulong itong mga animal na ito. Itong gobyernong Marcos na pinamunuan ni Bangag. Pero ang KOJC iba Alam mo po ang sabi nila? Love your enemy. Anak ng kagwang, mayroon pa palang ganito, May mga Pilipino pa palang ganito sa Pilipinas na love your enemy. Na kahit ginagago nga ho sila ng gobyernong ito, love your enemy pa rin. Anak ng kamuti, sa akin hindi pwede yan. Kung ako yan, ipako ko sa malita si Bangag. Yan EI yan EI. Pako natin sa malita si Bangag ngayong Holy Week. Bakit natin ipako, anak ng kagwang? Ang utang ng Pilipinas aabot na sa 20 trillion pesos na rito. Panoorin, pakinggan po natin ito. Bahagyang tumaas sa 18.16 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Pebrero ayon sa Bureau of Treasury. Nadagdagan ito ng 25.74 billion pesos kumpara noong Enero. Gayunman, iginiit ng pamahalaan na nananatiling matatag at maayos ang pamamahala sa utang sa kabila ng pabago-bagong global financial conditions. Pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang pagprioridad ng gobyerno sa domestic financing upang maiwasan ang panganib mula sa pagbabago sa foreign exchange. Sa kabuuan, 12.48 trillion pesos ang domestic debt, habang 5.68 trillion pesos naman ang external debt ng bansa. Anak ng kamote, 18.16 trillion na ang utang ng Pilipinas under Bangag admin. Kaya dapat ipako itong inhanayupak na Bangag.
Walang ginawang proyekto, walang build. Merong build utang. Kaya pag mahal ng presyo ng langis, walang nagawa. Kaya ito, banatan mo nga, Manong Jason sa narito. Konti na lang, oh. O sa ating mga kababayan in general. So tingin po ninyo, Sir Jay, kailan kaya natin mararamdaman na considering na sabi mo nga, itong ang excise, pagsuspende ng excise tax, meron ng kapangyarihan ng Pangulo dyan at yung mga stock, no, mga karagdagang supply, meron na. Kailan mararamdaman na ng taong bayan yung medyo paggaan naman, pagbaba no, ng presyo nito? May possibility pa ba, Sir Jay? Kasi kung makikita mo ngayon, nasa 150 na ata, kung hindi ako nagkakamali, ang presyo ng ilan po sa mga produktong petrolyo. Oo, pag lumampas ka sa threshold, 100, medyo mabigat talaga yan. Tanong mo kung kailan mararamdaman yung maiibsan dahil sa assurance nga ng gobyerno, wala akong nakikitang palatandaan, gawa nga ng ang tingin ko rito, wala talagang seryosong effort ang pamahalaan Tama. to ease the pain, no, so to speak, sa ating mga consumers o sa ating mga kababayan in general, until and unless pwede silang kumumpas, sasabihin nila sa mga, kasi tama kasi yung ng tao bakit pinayagan ng gobyerno na magtaas ng ganito kataas ang presyo ng petroleum products gayong sa ibang bansa o sa maraming bansa na similarly situated sa atin ay nananatili na nasa antas na 60 70 pesos ang per liter, no? Kasi nga, ang ginagawa ng gobyerno doon, gumawa sila ng paraan para talagang, decisions na pabor sa tao. Kasi, ang dali-dali namang, kumbaga, tampasin ng latigo itong mga may-ari ng kumpanya, sabihin nila, Ang problema kasi dyan, Manong Jason sa, hindi ho talaga yan papayag si Bangag na hindi magtataas ng presyo ng langis abot hanggang impyerno dahil utang inahawak po siya ng oligarkiya. Siya po ay tuta ng mga oligarkiya, yan ang totoo. Dahil kung hindi siya tuta, gawin niya yung ginawa ni Tatay Digong, price freeze agad at tinatakot ang mga oligarkiya na magtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya dapat mapako yan sa malita. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.